Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 38. Lumang Tipan. Job Kapitulo 40 versikulo 3 hanggang 24, Job Kapitulo 41, Job Kapitulo 42. Pagkatapos sumagot si Job kay Yahweh at sinabing, "Tingnan mo, ako ay walang halaga, paano kita sasagutin? Nilagay ko ang kamay ko sa aking bibig. Minsan akong nagsalita, at hindi ako sasagot, sa katunayan, 2 beses, pero hindi na ako magpapatuloy." Pagkatapos sumagot si Job kay Yahweh at sinabing, "Tingnan mo, ako ay walang halaga, paano kita sasagutin? Nilagay ko ang kamay ko sa aking bibig. Minsan akong nagsalita, at hindi ako sasagot, sa katunayan, 2 beses, pero hindi na ako magpapatuloy." Pagkatapos sumagot si Yahweh kay Job sa isang malakas na bagyo at sinabing, "Ngayon, bigkisan mo ang iyong damit bilang isang tunay na lalaki, dahil tatanungin kita, at dapat mo akong sagutin. Sasabihin mo ba talaga na hindi ako makatarungan? Hahatulan mo ba ako para masabi mong tama ka? Mayroon ka bang bisig na katulad ng sa Diyos? Kaya mo bang magpakulog sa boses na katulad ng sa Kanya? Ngayon damitan mo ang iyong sarili ng kaluwalhatian at dignidad, gayakan mo ang iyong sarili ng karangalan at karangyan. Ikalat mo ang labis sa iyong galit, tingnan mo ang bawat isang mayabang at ibagsak siya. Tingnan mo ang lahat ng mayabang at pabagsakin mo siya, tapakan mo ang mga masasamang tao kung saan sila nakatayo. Sama-sama mo silang ilibing sa lupa, ikulong mo ang kanilang mga mukha sa isang liblib na lugar. Pagkatapos kikilalanin ko rin ang tungkol sa iyo na ang iyong sariling kanang kamay ay kaya kang maligtas. Masdan mo ngayon ang dambuhalang hayop na ginawa ko na katulad ng paggawa ko sa iyo, kumakain siya ng damo katulad ng toro. Tingnan mo ngayon, ang kanyang kalakasan ay nasa kanyang mga hita, ang kanyang kapangyarihan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Ginagalaw niya ang kanyang buntot na parang cedar, ang kalamnan ng kanyang mga hita ay magkakarugtong. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubo ng tanso, ang kanyang mga binti ay parang mga rehas ng bakal. Siya ang puno ng mga nilikha ng Diyos. Tanging ang Diyos, na gumawa sa kanya, ang makatatalo sa kanya. Dahil ang mga burol ay nagbibigay sa kanya ng pagkain, ang mga hayop sa damuhan ay naglalaro sa malapit. Nahihiga siya sa ilalim ng mga halamang tubig sa silungan ng mga talahib, sa putikan. Tinatakpan siya ng mga halamang tubig gamit ang kanilang lilim, ang mga puno sa batis ay nakapaligid sa kanya. Tingnan mo, kung umapaw ang ilog sa mga pampang nito, hindi siya nanginginig, panatag siya, kahit na ang ilog Jordan ay umapaw hanggang sa nguso niya. Kaya ba nang sino man nahulihin siya gamit ang isang kawit o batasin ang ilong niya gamit ang patibong? Kaya mo bang palabasan ng Leviathan gamit ang kawit sa pangingisda? O igapos ang mga panga niya gamit ang tali? Kaya mo bang maglagay ng lubad sa ilong niya, o batasin ang panga niya gamit ang kawit? Magsusumamo ba siya sa iyo ng paulit-ulit? Magsasabi ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo? Gagawa ba siya ng kasunduan sa iyo, na dapat mo siyang gawing alipin magpakailanman? Makikipaglaro ka ba sa kanya ng katulad sa ibon? Itatali mo ba siya para sa iyong mga aliping babae? Tatawad ba ang mga pangkat ng mga mangingisda para sa kanya? Hahatiin ba nila siya para makipagkalakalan sa mga mangangalakal? Kaya mo bang punuin ang tagiliran niya ng mga salapang o ang ulo niya ng mga sibat sa pangingisda? Ilagay mo ang iyong kamay sa kanya minsan lamang, at maaalala mo ang labanan at hindi na ito gagawin. Tingnan mo, ang pag-asa ng sino mang ginagawa iyon ay kasinungalingan, hindi ba mapapatira pa sa lupa sa pagtingin lamang sa kanya? Walang matapang na maglalakas loob na pukawin ng Leviathan, sino ngayon, ang makatatayo sa harap ko? Sino ang unang nagbigay sa akin ng anumang bagay na dapat ko siyang bayaran pabalik? Ano man ang nasa ilalim ng buong kalangitan ay sa akin. Hindi ako mananahimik tungkol sa mga binti ng Leviathan, maging ang tungkol sa kanyang kalakasan, maging ang kanyang kaaya-ayang anyo. Sino ang makatatanggal ng kanyang panlabas na takip? Sino ang makapapasok sa kanyang dobleng baluti?
Sino ang makapagbubukas ng mga pinto ng kanyang mukha na palilibutan ng kanyang mga ngipin na kakilakilabot? Ang kanyang likod ay gawa sa mga hanay ng mga kalasag, magkakalapit na katulad ng saradong selyo. Magkalapit sila sa isa't isa na walang hangin na nakapapasok sa gitna nila. Magkadugtong sila, magkadikit sila, para hindi sila mapaghihiwalay. Kumikislap ang liwanag mula sa kanyang pagsanggal, ang kanyang mga mata ay tulad ng talukap ng bukang liwayway. Mula sa bibig niya ay mga nag-aapoy na sulo, ang mga kislap ng apoy ay nagtatalsikan. Mula sa mga butas ng kanyang ilong ay usok katulad ng kumukulong palayok sa apoy na pinaypayin para maging sobrang init. Ang kanyang hininga ay sinisindihan ng mga uling para lumagablab, apoy ang lumalabas sa bibig niya. Kalakasan ang nasa leeg niya, at sumasayaw ang takot sa harap niya. Magkakadugtong ang mga tupi ng kanyang laman, nakakapit sila sa kanya, hindi sila magagalaw. Ang kanyang puso ay kasing tigas ng bato, sa katunayan, kasing tigas ng batong hilingan. Kapag tinataas niya ang kanyang sarili, kahit ang mga Diyos ay natatakot, dahil sa takot, umaatres sila. Kung tatamaan siya ng espada, wala itong magagawa, at maging ang sibat, palaso at iba pang matulis na sandata. Ang tingin niya sa bakal ay parang dayami, at sa tanso ay parang bulok na kahoy. Hindi siya mapapatakbo ng palaso, sa kanya ang mga bato ng tirador ay nagiging aypa. Ang mga pamalo ay parang dayami, pinagtatawanan niya ang sumusuray na paglipad ng sibat. Ang kanyang mga pambabang bahagi ay tulad ng mga matatalim na piraso ng basag na palayok, iniiwan niya ang malaking bakas sa putik na para siyang kertang giikan. Pinabubulan niya ang kailaliman katulad ng kumukulong tubig sa palayok, ginagawa niya ang dagat na parang palayok ng pamahid. Pinakikinang niya ang landas na dinaanan niya, iisipin ng isang tao na ang kailaliman ay puti. Sa lupa ay walang makapapantay sa kanya, na ginawa para mamuhay ng walang takot. Nakikita niya ang lahat ng mayabang, siya ang hari ng lahat ng mga anak ng kayabangan. Pagkatapos sumagot si Job kay Yahweh at sinabing, alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay, na wala kang layunin na mapipigilan. Tinanong mo ako, sino ba itong walang nalalaman na nagdadala ng kadiliman sa aking mga plano? Kaya sinabi ako ang mga bagay na hindi ko naintindihan, mga bagay na napakahirap para maunawaan ko, na hindi ko alam. Sinabi mo sa akin, makinig ka, ngayon, at magsasalita ako, magtatanong ako sa iyo ng mga bagay, at sasabihin mo sa akin. Narinig ko na ang tungkol sa iyo sa pandinig ng aking tainga, pero ngayon nakikita ka na ng aking mata. Kaya kinamumuhian ko ang sarili ko, nagsisisi ako sa alikabok at abo. Mangyaring pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito kay Job, sinabi ni Yahweh kay Eliphaz ang tema niyo, ang aking puot ay sumiklab laban sa iyo at laban sa dalawa mong kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang mga katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, pumunta kayo sa aking lingkod na si Job, at mag-alay ng handog na susunugin. Ang aking lingkod na si Job ay ipapanalangin kayo, at tatanggapin ko ang kanyang panalangin, para hindi ko kayo parusahan dahil sa inyong kamangmangan. Hindi ninyo sinabi ang totoo tungkol sa akin, katulad ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya sila Eliphaz ang tema niyo, Bildad na Suita, at Zophar ang Naamita ay umalis at ginawa kung ano ang inutos ni Yahweh sa kanila, at tinanggap ni Yahweh si Job. Nang ipinanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ni Yahweh ang yaman niya. Binigay ni Yahweh ang doble ng kung ano ang pag-aari niya dati. Pagkatapos lahat ng kapatid na lalaki ni Job, at lahat ng kanyang kapatid na babae, at lahat silang naging kasama niya dati, pumunta sila sa kanya at kumain sa bahay niya. Nakidalamhati sila sa kanya at inaliw siya dahil sa lahat ng mga sakuna na dinala sa kanya ni Yahweh. Ang bawat isa ay binigyan si Job ng piraso ng pilak at gintong singsing. Mas pinagpala ni Yahweh ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa sa una, nagkaroon siya ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng baka,
at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pinangalanan niya ang unang anak na babae na Jemima, ang pangalawa Kezia, at ang pangatlo Karen Hapuch. Sa buong lupain, walang babae ang matatagpo ang kasing ganda ng mga anak ni Job. Binigyan sila ni Job ng pamana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito, nabuhay pa si Job ng 140 taon, nakita niya ang kanyang mga anak na lalaki at ang mga anak ng mga anak niya, hanggang sa 4 na salin lahi. Pagkatapos namatay si Job, sa katandaan at puspos ng mga kaarawan. Bagong tipan. Matthew 25:14-46. Sapagkat ito ay katulad ng isang taong maglalakbay sa ibang bansa. Tinawag niya ang sarili niyang mga utusan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang kayamanan. Ang isa sa kanila ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa naman ay binigyan niya ng 2 at ang isa naman ay binigyan niya ng 1 talento. Nakatanggap ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan, at ang taong iyon ay pumunta sa kanyang paglalakbay. Sapagkat ito ay katulad ng isang taong maglalakbay sa ibang bansa. Tinawag niya ang sarili niyang mga utusan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang kayamanan. Ang isa sa kanila ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa naman ay binigyan niya ng 2 at ang isa naman ay binigyan niya ng 1 talento. Nakatanggap ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan, at ang taong iyon ay pumunta sa kanyang paglalakbay. Agad-agad ang nakatanggap ng 5 talento ay umalis at ipinuhunan niya ang mga ito at nagkaroon pa siya ng 5 talento. Ganoon din ang nakatanggap ng 2 talento, nagkaroon din ng 2 pa. Ngunit ang utusan na nakatanggap ng 1 talento ay umalis, naghukay sa lupa at itinago ang pera ng kanyang amo. Pagkalipas ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga utusan at nakipagsulit sa kanila. Dumating ang utusan na nakatanggap ng 5 talento at nagdala ng 5 pang talento, at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Tingnan mo, nagkaroon ako ng 5 pang talento. Sinabi ng amo sa kanya, magaling, mabuti at matapat na utusan. Naging tapat ka sa kaunting mga bagay. Gagawin kitang tagapamahala sa maraming bagay. Makibahagi ka sa kagalakan ng iyong amo. Dumating din ang utusan na nakatanggap ng 2 talento, at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Tingnan mo, nagkaroon ako ng 2 pang talento. Sinabi ng amo sa kanya, magaling, mabuti at matapat na utusan. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Gagawin kitang tagapamahala sa maraming bagay. Makibahagi ka sa kagalakan ng iyong amo. Pagkatapos nito, ang utusan na nakatanggap ng 1 talento ay dumating at nagsabi, Panginoon, alam ko na mahigpit kang tao. Gumagapas ka kung saan hindi ka nagtanim, at umaani kung saan hindi ka naghasik. Natakot ako, kaya ako ay umalis at itinago ko ang inyong talento sa lupa. Tingnan mo, nandito ang pagmamay-ari mo. Ngunit sumagot ang kanyang amo at sinabi sa kanya, Ikaw na masama at tamad na utusan, alam mo naman na gumagapas ako kung saan hindi ako nagtanim at umaani kung saan hindi ako naghasik. Kaya ibinigay mo sana ang pera ko sa mga taga-bangko, upang sa aking pagdating natanggap ko na may tubo ang aking pera. Kaya kunin ninyo ang talento sa kanya at ibigay ninyo doon sa mayroong 10 talento. Sapagkat kung sino man ang mayroon, mas marami pa ang ibibigay, mas masagana pa. Subalit kung sino ang walang pagmamay-ari, kahit ang nasa sa kanya ay kukunin pa. Itapon ang walang silbing utusan sa kadiliman sa labas, kung saan mayroong pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian at kasama ang lahat ng kanyang mga anghel, uupo siya sa kanyang marangal na trono. Sa harap niya magtitipon ang lahat ng mga bansa, at pagbubukod-bukurin niya ang mga tao sa isa't isa, katulad ng pastol na hinihiwalay ang tupa at kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan ngunit ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Halikayo, pinagpala kayo ng aking ama, mamanahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa noong likhain ang mundo.
Sapagkat ako ay nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako ay nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin, ako ay dayuhan at pinatuloy ninyo ako. Ako ay hubad at dinamitan ninyo ako ay may sakit at inalagaan ninyo ako ay nasa kulungan at pinuntahan ninyo ako. At sisigat ang mga matuwid at sasabihin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain, o nauhaw at binigyan ng inumin? At kailan ka namin nakitang dayuhan at pinatuloy ka? O hubad at dinamitan? At kailan ka namin nakita na may sakit, o nakulong at pinuntahan ka namin? At sisigat ang hari at sasabihin sa kanila, totoo itong sinasabi ko sa inyo, kung ano man ang nagawa ninyo sa mga hamak kong kapatid dito, ginawa ninyo ito sa akin. At sasabihin niya sa mga nasa kanyang kaliwa, lumisan kayo sa akin, kayong sinumpa, sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako ay nagutom ngunit hindi ninyo ako binigyan ng pagkain, nauhaw ako ngunit hindi ninyo ako binigyan ng inumin, ako ay isang dayuhan ngunit hindi ninyo ako pinatuloy, hubot-hubad ngunit hindi ninyo ako dinamitan, may sakit at nasa kulungan, ngunit hindi ninyo ako inalagaan. At sisigat din sila at sasabihin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, o nauhaw, o dayuhan, o hubad, o may sakit, o nasa kulungan, at hindi kayo pinaglingkuran? At sisigat siya sa kanila at magsabi, totoo itong sasabihin ko sa inyo, anumang hindi ninyo ginawa sa mga pinakahamak na ito, hindi ninyo ginawa sa akin. Ang mga ito ay pupunta sa walang katapusang parusa ngunit ang matuwid, sa buhay na walang hanggan. Mga awit, Psalm 18:43-50. Iniligtas mo ako mula sa pagtatalo ng mga tao. Ginawa mo akong pinuno sa lahat ng bansa. Mga taong hindi ko kilala ay naglingkod sa akin. Sa oras na narinig nila ako, sumunod sila sa akin, ang mga dayuhan ay napilitang yumuko sa akin. Ang mga dayuhan ay dumating na nanginginig mula sa kanilang mga tanggulan. Iniligtas mo ako mula sa pagtatalo ng mga tao. Ginawa mo akong pinuno sa lahat ng bansa. Mga taong hindi ko kilala ay naglingkod sa akin. Sa oras na narinig nila ako, sumunod sila sa akin, ang mga dayuhan ay napilitang yumuko sa akin. Ang mga dayuhan ay dumating na nanginginig mula sa kanilang mga tanggulan. Buhay si Yahweh, nawa ang aking bato ay purihin. Nawa ang Diyos ng aking kaligtasan ay may taas. Ito ang Diyos na naghihiganti para sa akin, ang nagdudulot sa mga bayan na sumailalim sa akin. Napalaya ako mula sa aking mga kaaway. Totoo, itinaas mo ako ng higit sa mga tumuligsa sa akin. Iniligtas mo ako mula sa mga marahas na kalalakihan. Kaya magpapasalamat ako sa iyo, O Yahweh, sa lahat ng bansa, aawit ako ng mga papuri sa iyong pangalan. Ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa kanyang hari, at ipinakikita niya ang kanyang katapatan sa tipan sa kanyang hinirang, kay David at sa kanyang kaapu-apuhan magpakailanman. Matapat na Diyos, Ikaw ang nagpapatahimik sa mga bagyo ng buhay at nagdudulot ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang kami ay nagmumuni-muni sa iyong kapangyarihan sa kalikasan at sa mga demonyo, palakasin ang aming pananampalataya upang magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon. Tulungan mo kaming huwag magpadala sa takot kundi magpahinga sa iyong makapangyarihang pangangalaga. Naway magkaroon kami ng lakas ng loob tulad ng taong iniligtas mula sa mga demonyo, na buong tapang na magsasabi sa iba ng mga dakilang bagay na iyong ginawa para sa amin. Sa pamamagitan ng awa ni Jesus, aming tagapagligtas at Hari. Amen.